Ayan, so good evening sa inyo guys lahat. Actually, nandito ako ngayon sa Jumeirah and I'm waiting for my wife kasi mayroon silang practice for their upcoming event. And syempre, magbablog muna tayo habang hinihintay siya. So, I would like to discuss and share to you guys yung misconception about business, and I would like to share to you also that paano nga ba i-handle yung mga tumal pagdating sa negosyo. So kami, syempre nakaka-experience din kami ng tumal pagdating sa negosyo kasi hindi naman lahat ng negosyo is araw-araw talaga is magkakaroon ka ng benta, and talagang darating yung point na paminsan panghihinaan ka ng loob. Pero sa akin, for the past few years na pinagdaanan namin yung ganitong season na matumal, wala masyadong order. I'm talking about not only in Amazon, but I'm talking about doon sa bread and butter namin na business. And aminin ko sa inyo, talagang matumal ngayon. And hindi naman talaga ganun kalakasan this season, especially this quarter. So, yun, marami kasing nagsasabi na pag nag-business daw, talagang yayaman sila. Hindi na paminsan iniisip din nila na yung business is talagang makakatulong sa kanila. Well, paminsan-minsan hindi po talaga alam mo yun, hindi din po talaga pwede nating asahin lahat when it comes to finance, when it comes to, alam mo yun, yung point ko is hindi lahat ng times kailangan mong iasa yung finances mo, yung needs mo doon sa business mo. Well, para sa amin, or especially sa akin, pagdating sa mga ganitong season na matumal, I always look for some other resources kung paano ko mapapump muli yung business. And hindi ko siya tinitingnan as liability or negative yung tumal. Rather, tinitingnan ko siya as challenge kasi na-challenge ako na sumubok ng iba pang mga passive incomes na kung saan I can sustain yung business ko dito sa abroad. So, hindi naman lahat ng oras is talagang matumal and talagang wala ka. Pero sa umpisa talaga is talagang magkakaroon ka ng emotion or feelings na magkakaroon ka ng regret, bakit binitawan yung trabaho. Kaya nga may mga merong mga complaints, may mga regrets, may mga reason yung iba na nag-start mag-business, bakit daw nila binitawan or iniwan yung trabaho nila. Well, sa umpisa talaga is talagang mahirap yung pagbi-business and talagang dadaan ka sa butas ng karayom. And hindi lang naman to yung isa sa mga problema. Actually, ang daming problema na pwede mo ma-encounter in the future kapag nagbi-business ka. And kaya ko ito na-share sa inyo kasi yun lang. Wala akong magawa dito sa sasakyan. So, I've been waiting for like an hour here sa sasakyan. Sana sa mga sa mga nagbabalak mag-business, gawin niyo na po siya. Kung meron po kayong sobrang time, umpisahan niyo po doon sa pakunti-kunti, tapos umpisahan niyo po na magkaroon ng vision na hindi kayo magtatagal diyan sa trabaho ninyo. And umpisahan nyo na din para just in case na may encounter nyo yung mga problema habang meron pa kayong trabaho, at least kaya nyong madugsungan or kaya nyong cover yung mga problema na pwede nyong ma-encounter during nagbe-business kayo. So hopefully sana yung video na to nakatulong sa inyo, and keep following me para sa mga business updates. And yun lang, happy selling mga kabayan.